Okay na, bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bago tayo mag-umpisa ngayon, magkakaroon tayo ng short recitation ng Quran at ang mag-recite sa atin ay yung batang si Jamila, si Gwenny na kaklase nila Safia na ang teacher nila ay si Shamsa. Itong bata na ito, apo ito ni Abla Iman, inshallah. Jamila, Gwenny? Abla Iman, nasaan si Gwenny? 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 Lala. Hindi po mo on yung video. Naka-restrict. Naka-restrict yung video ni Gwenny. So, paano unrestrict yun? Patan mo kay Safia. Okay na po. Pwede na po nilang i-on. Okay na? Hindi kita yung ano, ibaba mo yung camera. Assalamualaikum. Baka naka-unmute ka, Gwenny. Naka-mute. Okay na po. Okay, sige, start. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jazakallah khair. Masyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah. Yung bata na yan, apo yan ni Abla Iman. Nag-aaral siya online kay Abla Shamsa. Kaklase niya sila Safia, kung sino man ano pa. Ano siya, nasa Pilipinas siya. Kumbaga, nagtatsaga lang siyang mag-aral online. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala guide her. Ganun din naman kung meron kayong mga anak na maliit. Sanayin yung mabuhay sila sa batas ng Islam na ang nire-recite nila yung Quran, maintindihan nila yung mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. And sa ganitong pamamaraan, we get rewards from Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang sa bata, pati yung mga magulang na nag-guide sa kanilang mga anak. So alhamdulillah, ito yung ating last meeting, last Friday bago dumating ang Hajj. At isang reminder lang sa atin lahat na tonight, inshallah, merong sighting of the moon na kung saan titingnan natin kung lalabas yung buwan, yung bagong buwan ng Dhul Hijjah. At kung ito ay makikita, ibig sabihin nun, bukas ay unang araw ng Dhul Hijjah. So bago tayo magpatuloy sa ating
tinatalakay na pamamaraan ng Hajj, bibigyan lamang natin ng konting impormasyon o paliwanag ang kahalagahan o virtues ng buwan ng Dhul-Hijjah. Dahil meron namang magbibigay nito separately sa inyo in more detailed explanation inshallah. So dito, alhamdulillah, pag sinabing Dhul-Hijjah, okay, share natin yung screen sandali. Share. Yan, kita niyo yung screen? Okay. Meron na tawag na yung virtues ng first 10 days of Dhul-Hijjah. Una, ang Allah subhanahu wa ta'ala, He is the one who created time. Siya ang nag-create ng lahat. And one of the creations yung time o yung panahon. Meron siyang ginagawang yung isang araw o isang panahon na mas mainam kaysa sa ibang panahon o sa ibang araw o sa ilang oras. Yung iba, yung may mga buwan na mas mainam kumpara sa ibang buwan, may mga araw na mas mainam kumpara sa mga ilang araw, at merong mga gabi na mas mainam kumpara sa mga ilang gabi. And pag sinabing mas mainam, ibig sabihin nito, ang reward dito is multiplied many times kapag sinamantala natin ito, ginamit natin sa ibada. At sa isang Muslim, dapat sikapin natin na bawat kilos natin ay comprised ng ibada. Ibig sabihin, napapaloob sa ibada. Okay? At ito yung ibinibigay sa ating pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala to gain rewards. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal asr, by the time, sabi niya, innal insana lafi kusur. Lahat daw ng mga tao, ligaw. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Maliban na lamang doon sa mga naniwala o believers at yung gumagawa ng salihat, ng good deeds. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. At ang nagpa-practice sila nandun sila sa katotohanan, yung katotohanan dito yung Islam, at nagpa-practice sila ng sabr. So ito yung reminder, sabi nga ng ibang hadith, kung ito lamang ang ni-reveal na surah, this is enough. Ibig sabihin ng enough is enough to remind tayo na there's a creator to be worshipped at meron tayong kailangang mga duty sa Kanya. Kaya ang isang Muslim, bawat isa sa atin, dapat natin, naintindihan natin yung value ng time. Kasi yung value ng time at saka yung value ng ating buhay. Okay? Nakabase lagi ang ating buhay dyan, time na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. And every moment of our life, okay, we have to increase in worship of Allah. And kailangan we have to persist doing good deeds. Okay? Until the moment na ang Allah subhanahu wa ta'ala, kukunin tayo. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'abud rabbaka hatta yatikal yakin. Nasa suratul Hijr, sabi niya, and worship your Lord until there comes to you the certainty. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh. Waalaikumsalam. Ibig sabihin ng yatikal yakin, okay, yung certainty, sabi ng mga mufassirun, ng mga nagpapaliwanag ng Quran, yung certainty is death. For sure, lahat ng tao ay mamamatay. Certain yan. Ang hindi lang natin alam kung kailan. But for sure, lahat mamamatay. And this one of the favor of Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya sinabi kung kailan mamamatay ang isang tao. Sinabi lang niya that kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng tao makakatingin sila ng kamatayan. Pero hindi sinabi kung kailan. Hindi sinabi yung fix na hindi mo alam. Kasi kung sinabi sa atin, torture yun. By the time na nagkaisip ka, torture yun, di ba? Hindi yung favor. Kasi everyday nalilipas yung araw, iisipin mo na malapit na yung kamatayan mo. And that is one reason why birthdays are not celebrated in Islam. Okay? Birthdays are not celebrated in Islam. Sa ibang pananampalataya, every year nagse-celebrate sila ng birthday and happy birthday daw, happy birthday. How can you become happy?
Kasi every birthday na lilipas sa buhay mo, in your life, in your time, kasi binababawasan yung nakatalaga sa iyong buhay at palapit ka ng palapit doon sa sinasabing yatikal yakin, yung death. So, how come you become happy? Okay? Not unless, magiging happy ka, not unless kapag you devoted yourself, knowing Allah, worshiping Allah, and your life is in the, around the concept of Tawhid. There is a reason to be happy. And yet, there is reason to fear Allah subhanahu wa ta'ala kasi hindi man natin alam kung tatanggapin sa atin yan. Kaya alhamdulillah, itong mga araw na ganito, these are the favors Allah subhanahu wa ta'ala has give us bilang mga naniniwala sa Kanya. At among the special season, okay, of worship na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung first 10 days of Dhul Hijjah. Napakaganda ng first 10 days of Dhul Hijjah, which Allah prepared over all the other days of the year. Ito ang pinakamagandang, pinakamainam na araw sa buong araw ng taon. Okay? Kaya sabi ng Allah, ng Propeta Muhammad sallallahu, there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah than these 10 days. Okay? Sabi ng mga tao, yeah, propeta ng Allah, even jihad for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu, not even jihad for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala unless or except, okay? In the case of a man or a woman who went out to fight, giving himself or herself and his wealth for that cause, and he or she come back nothing. Kasi namatay siya sa jihad. Yun yung sabi niya. So yung hadith na ito, yung text na ito, it indicates that 10 days are better than all other days of the year, with no exemption. Okay? With no exemption. Not even the last 10 days of Ramadan. Mas maganda pa ito sa last 10 days of Ramadan. But of course, iba yung last 10 nights of Ramadan. Kung merong pinakamagandang araw, which are the first 10 days of Dhul Hijjah, ang pinakamagandang gabi naman, yung last 10 nights ng Ramadan, na which pinagdaanan natin 2 months ago. Kung saan nakapaloob doon yung natawag na Laylatul Qadr, yung Night of Power. And this, pag sinabing Laylatul Qadr, this is better than 1,000 months. Yung worship doon is better than 1,000 months. So dito, brothers and sisters, reminder sa ating lahat that the virtue of the 10 days are based on many things. Una, okay? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sumumpa siya sa Quran. Sabi niya sa Quran, sa Suratul Buruj, was-sama'i dhatil buruj, wal yawmil maw'ud, wa syahidin wa mashhud. By the sky. By the sky. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lang ang pwedeng manumpa o mag-swear because He is the one who created everything. Kaya by the sky containing constellation. So doon sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala yung isa sa sign ng kanyang pagiging rububiyya. By the sky containing constellation. Sa ano daw? Yung kalangitan na kung saan nandun lahat-lahat ng mga constellation, mga universe, mga planeta. Nakita mo yun. Sinabi niya doon, napag-aralan natin na mayroong mga planeta. At doon, ang sign, siya ang nagmimiyari noon, rububiyya. Tapos sabi niya, and the promised day, wal yawmil maw'ud. And by the promised day, tapos sabi niya, wa syahidin wa mashhud. And by a witness and one witness. Nasa Quran, Surah Al-Buruj, ayah 1-3. So sabi doon, regarding that verse, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the promised day is the day of resurrection. For sure, there is a day of resurrection. Kapag namatay na lahat ang mamamatay, lahat ng nagwakas na ang buhay sa daigdig, mayroong pinangako ang Allah subhanahu wa ta'ala na day of resurrection. Okay? Tapos sabi doon, yung witness day, yung Arafah, yung discussion natin ngayon. At yung witness, yung Friday, ngayong Friday. Kasi sabi sa ibang hadith, ang Allah subhanahu wa ta'ala, He created Adam on Friday. Okay? And then, pinababa niya si Adam on Friday sa daigdig. At
ang huling araw o araw ng paghuhukom ay mangyayari sa araw ng Friday. Alhamdulillah. Yan ang alam ng mga Muslim. Yan ang itinuro sa atin. And presume lang naman, presuming. Today is Friday. Alhamdulillah. One of the best days in all days of the week. Sabi sa hadith, ang last day will happen on Friday. Let's presume, kung halimbawa, mangyayari ngayon yung araw ng paghuhukom. Sa palagay natin, palagay ninyo, sino makakatanggap ng Allah, ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tayong nag-uusap-usap patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala o yung mga disbeliever na kung anong ginagawa ngayon? Diyan pala makikita nyo ang favor ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga Muslim. Okay? Alhamdulillah. Tapos sabi pa doon, dagdag doon sa mga good deeds na kailangan kapag dumating na yung first 10 days ng Dhul Hijjah, inshallah, kung ito'y dadating bukas, okay? Isa sa mga kailangan nasa isip natin na capitalize on these first 10 days to do more deeds, good deeds. Kasi it is multiplied from 10 to 700 times or more. At ito yung pagkakataon natin na madagdagan yung ating book of records. Kasi ito lang ang dala natin. Okay? Kaya binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala itong mga araw na ito para samantalahin natin. Kaya sabi nung, ang recommended doon, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ka dumating na yung first 10 days of Dhul Hijjah, every Muslim, every believer, he or she should recite the tahlil, okay, the takbir, tahmid, many times as possible hanggang dumating yung araw ng Arafah. Okay? Yung hanggang sa araw ng Tashriq, yung Dhul Hijjah 11, 12, 13. So ano ibig sabihin ng tahlil? Ibig sabihin ng tahlil yung say yung la ilaha illallah, yun yung tahlil. Okay? Pag sinabing takbir, Allahu Akbar. Pag sinabing tahmid, alhamdulillah. At pag sinabing tasbih, subhanallah. Kaya for example, bukas first day ng Dhul Hijjah, refrain your finger touching the screen of your iPhone or whatever phone you have. Ito, mas maganda ito, sasabihin mo, la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah. Hindi yung hahawak mo yung cellphone at wala kang gagawin kundi ikaskas yung daliri sa screen ng cellphone. You get nothing. Sabi doon, you say more, as much as you can. La ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah. Madali siyang tandaan, di ba? La ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah. Anong mahirap doon? And every words you utter, meron kang natatanggap na reward. Samantalahan natin yan, mga kapatid ko. Dahil hindi nga natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Dahil alhamdulillah, kaninang ginising tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron din namang hindi nagising. Sabihin, merong natapos na yung buhay kagabi. Ngayon, pag sinabing natapos na yung buhay kagabi, ano ibig sabihin noon? Kalas, wala ka nang magagawang good deeds, hindi na madadagdagan ng iyong book of records. Maliban na lang kung meron kang pinatayong isang masjid o kaya meron kang naiwan na isang Islamic school o meron kang naiwan na isang building na pinapanginabangan ng Muslim or meron kang isang anak na nananalangin sa iyo. Yun lang ang dumadagdag na good deeds sa atin kapag tayo ay namatay na. So kanina, nung ginising tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, it is a sign that Allah subhanahu wa ta'ala is extending another day of favor sa bawat sa atin. Kasi ngayon, nakakagawa pa tayo ng good deeds. Ang sino mang naandito sa group na ito, yung nakikinig na sa ating ngayong oras na ito, Allah subhanahu wa ta'ala promised that meron tayong good deeds na marirecord sa ating talaan. Okay? Instead of nakahiga ka lang doon sa bahay mo, wala ka namang ginagawa, and you are a Muslim, nakatingin ka lang sa itaas ng kisame, mas magandang ang tenga mo nadidinig yung patungkol sa Islam, ang mata mo nakikita ang patungkol sa Islam, ang dila mo ay nagsasabi ng la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kasi yung mga senses na yan, tatanungin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Sabi nga, marami sa atin ang
La taskurun, yung hindi marunong magpasalamat. Kasi binigyan tayo, sabi niya, binigyan ka ng mata, ng tenga, ng dila. Hindi ka nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit tatlong beses, maraming beses na ibayad mo ang buhay mo, hindi yung sapat para bayaran mo ang 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 senses mo, yung mata mo, yung tenga mo, yung dila mo. Kahit bayaran ka ng milyon, sasabihin, bubulagin kita, bayaran kita ng milyon. Gusto mo? Hindi mo papayag yun. Kasi yan ang mga favor na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya nga yan, nasa ulo. Nauna yung kaisipan para makilala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inilagay din niya yan because He is the best creator. Nilagay din niya sa ulo yung pandinig, yung mga mata at yung mga dila. To remember Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala will ask every one of us. Hindi lang Muslim, lahat. Kaya inilagay niya yan. So, pangalawa, sabi doon, recommended sa atin, as much as we can, yung first 10 days ng Dhul Hijjah, mag-practice tayo ng fasting. This is sunnah. Kung hindi nyo magagawa, make sure that mag-fasting kayo on the night of Arafah. Okay? But sunnah, yung as much as you can, mag-ayuno tayo sa first 10 days of Dhul Hijjah. Okay? Kaya di ba sabi doon, pagka Ramadan, sabi niya, all the deeds of the son of Adam, di ba sabi doon, is for him except for fasting. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, which is for me, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, and I am the one who will reward it for him or for her. Sabihin, ang karampatang reward doon sa mag-aayuno for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala is multiplied many times. Dagdag pa roon, sa mga first 10 days of Dhul Hijjah, magkaroon tayo ng sincere repentance sa bawat isa sa atin, yung puso natin. This is one of the most important things to do during these days. Sincere repentance. Mag-repent tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Dahil hindi niya natin alam kung tinatanggap yung ating ginagawa, okay. At hindi din natin alam kung kailan tayo kukunin. Mahiya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan magkaroon tayo ng hiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. I will make my tongue sharp to remind every one of us. Bababa ka ng bahay na kanikab. Pupunta ka sa party, sa grupo, gatherings. Pagkatapos sa gathering, tatanggalin mo yung nikab mo. Magpipicture taking kayo. Popost mo sa Facebook. Bumaba ka ng bahay, nakanikab ka, nahiya ka makita ng kapitbahay mo. Pagdating mo sa grupo o sa gatherings nyo, aalisin yung mga takip nyo sa mukha at pupost nyo sa Facebook. Hindi ba tayo nahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala? For the fact na alam natin ang picture is haram. And then, we are exposing ourselves, lalo yung mga kababaihan. Yung mga kalalakihan naman. Sasabihin nila, suna lang yan. Suna lang yung magdasal lang na niya. Suna lang yung pumunagayan. Ang alam lang nilang suna, yung mag-asawa ng 4. Okay? And yet, pag nag-asawa ka siya ng mahigit sa isa, pinapabayaan niya yung isa. So, yun lang alam niyang suna. Pinaraktis nga niya, but he don't practice. Mahiya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. We have to have sincere repentance on this. Excuse my reminder, but I have to remind you, brothers and sisters, because I love you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ako nagkakasala din ako, but I have to remind you, brothers and sisters. It is my responsibility to remind each and everyone. Huwag kayong magagalit sa akin. Mahal ko kayo for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto kong pumasok sa paraiso, gusto ko nandun din tayong lahat. Ayoko may iwan si ganyan at si ganito. Subhanallah. This is the days. Magkaroon tayo ng sincere repentance. Mahiya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong gumaya sa mga sinabi ng Propeta Muhammad na bago dumating ang araw ng paghuhukom, ang mga Muslim gagayahin ng mga kupar kahit ang mga kupar pumasok sila sa butas ng lisag. At yun ang ginagawa natin ngayon. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano ka kaganda. Hindi mo na kailangang expose sa Facebook. Because Allah subhanahu wa ta'ala created everything as beautiful as it is. So hindi mo na kailangan i-expose ang inyong mga beauty sa Facebook. Lalo na yung may mga asawa. Napatunayan nyo na maganda kayo kasi niligawan kayo, napangasawa kayo ng inyong mga asawa. Hindi naman siguro mababa ang ng inyong mga napangasawa para pumili ng hindi maganda. Sa kanya, kayong pinakamaganda. So, treasure it. Treasure it, especially mga sisters.
Pag-ingatan niyo yan. Kasi tatanungin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dyan. Every good deeds, mayroon niyang reward. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan niyo yung mga gagawa kayo ng mga kasalanan. Everything, kahit maliit. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, paman ya'mal mitkala darrating kairan yara. Ano sabi doon? Whosoever does good equal to a weight of an atom, yung pinakamaliit, shall see it. Makikita nyo yan. Waman ya'mal mitkala darrating syarrin yara. At yung sino man sa inyo ang gumawa ng pinakamaliit na evil deed, okay? An atom's weight shall see it. So lahat yan, makikita natin. So yung pag-expose nyo ng mga sarili nyo sa mga hindi nyo kilala, just imagine, subhanallah, paulit-ulit ako dito, bababa kayo ng bahay, natatakot kayo makita ng ilan sa mga kapitbahay ninyo. Kaya kayo nakatakip. Tapos pagdating sa Facebook, ipopost nyo yung picture yung walang takip. Alam nyo ba kung ilan nakakita sa inyo sa Facebook na hindi nyo maharap? You know it. Di ba? Alhamdulillah. There is much to gain pag iniwasan nyo yung mga nitong fitna. Una, inilalayo nyo inyong mga kaluluwa sa apoy na impyernong apoy. Sa apoy na impyerno. Okay? And this is the most opportunity na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa mga ganitong araw, naalala natin siya. Okay? Kaya, again, excuse me for reminding you kung I touch the bottom of your sensitive heart or feelings. But I do it, I said it, not to hurt everyone's feeling, but to remind everyone how I love you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Inshallah. Alhamdulillah. Sa araw na ito, okay, sa first 10 days, kasama dyan yung kung saan inireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala yung perfection ng religion. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa Suratul Ma'idah, ayah number 3. Al-yawma akmaltu lakum dinukum, okay? Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islami dina. Today, sabi niya, I have perfected for you your religion and completed upon you my blessing and I have chosen for you Islam as your religion. So ito yung dalilo, ito yung proof ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang itinalaga lang niyang relihiyon, Islam. Walang ibang relihiyon. Huwag na kayong maghanap ng ibang relihiyon. Ang relihiyon lang na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Islam. Walang born again, walang I shall die, walang whatever, wala. Islam lang. Wala siyang inireveal na ibang relihiyon kundi Islam. Okay? Kaya sabi niya, it is a big favor sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Na kinumpleto niya yung relihiyong Islam, nandun na lahat yung batas, nandun na lahat yung ruling, nandun na lahat yung paano mo siya makikilala, at ibinigay niya as additional favor ang huling propeta na si Propeta Muhammad Sallam, dahil lahat ng kanyang sinabi ay kailangan sundin mo at lahat ng kanyang pinagbabawal ay kailangan iwasan mo. Iyan yung meaning ng Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. So, hindi nyo na kailangan humanap ng ibang relihiyon kasi hindi yung itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinabing, ang relihiyon ko, Christianity, o ano pang relihiyon, I shall die, burn again, okay? O kung sino-sino pa sa Pilipinas, kalaki buloy, yung meron bang kay Soriano, meron bang kay Villanueva. Hindi yung relihiyon. Wala kayong mababasang ganong relihiyon. Ayan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, today I have perfected for you your religion, Islam. Wala na ibang relihiyon. Kaya huwag kayong mangarap, huwag kayong magkamaling bumalik doon sa iniwanan niyong sekta. At kung may pagkakataon kayong may kaalaman kayo, invite your family to Islam. Okay? So alhamdulillah, ngayon papasok tayo sa paliwanag ng Day of Arafah. Ano ba yung Day of Arafah? Ano ba yung ginagawa ng mga Hujjaj sa Hajj, sa Day of Arafah? Okay? Ang Day of Arafah, ito yung on the 9th day of Dhul Hijjah. Inshallah, this year, it might fall on the 19th of July. Okay? Tapos sabi doon,
Sa Day of Arafah, okay? Alhamdulillah. Sabi ng Propeta Muhammad sallam, staying at Arafah is among the pillars of Hajj. Di ba sinabi natin yan, rukun. Yung 4 na rukun. Without which Hajj is invalid. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallam, Al-Hajju al-Arafah. Mababasa nyo dyan, Al-Hajj al-Arafah. Alhamdulillah. Al-Hajju al-Arafah. So ano yung ginagawa ng mga Hujjaj pagdating ng Day of Arafah? So, ang mga Hujjaj o mga pilgrims, on the 9th of Dhul Hijjah, they travel to Arafah, on the plains of Arafah, makikita nyo dyan, yan yung tinatawag na Mount of Mercy. Makikita nyo mamaya mas maraming picture, Mount of Mercy. Meron diyang, dyan tumayo ang ating Propeta Muhammad sallam nung nagsagawa siya ng kanyang una at huling Hajj. Dyan sa bundok na yan. And mind you, brothers and sisters, yung lugar na yan ng Arafah, dyan ibinaba si Adam galing sa kalangitan. Si Adam o si Hawa. Okay? Galing sa kalangitan. At yung place of Arafah reminds us of what will happen on the day of resurrection, of the day of judgment. Na kung saan bubuhayin tayong muli, okay? At we will stand on the plains completely naked, men and women. Na nakatayo tayo doon, iintayin natin yung araw ng paghuhukom na kung saan sabi doon sa hadith. Yung araw lalapit sa atin ng a mile, less than a mile. Just imagine, ngayon, how many thousand miles ang araw? And yet, we still feel the heat. Sabi dyan, lalapit ang araw. At meron dyan mga tao na nakatayo on that day, hindi dyan, on that day, na ang pawis nila lumalampas sa tuhod, sa katawan. Meron nalulunod sa kanyang sariling pawis dahil sa kanyang ginawang kasalanan, sa kanyang pagkatakot. So, first, ang Hajj reminds us that all of us will go back to Allah subhanahu wa ta'ala because there will be a day of judgment, day of resurrection. Itong ganda ng Islam. Meron tayong showing kung ano mangyayari sa atin. Okay? Hindi kamukha nung ginagawang mga kupar na pag namatay ang kaluluwa pag namatay ang kanilang mga patay, sabi nila, tahimik na siya ngayon. Katabi na siya ng kanyang Panginoon si Jesus. So dito nakikita nyo ang ganda. Yung bundok na yan, yung lugar na yan ng Arafah, maliit lang yan. You will not imagine nakakasa dyan yung, almost kumakasa dyan 2 to 3 to 4 million. How? Only Allah knows. Magtataka ka, paano kumakasa ang 2, 3, 4 na milyon dyan? But Allah make it happen. Okay? Alhamdulillah. On that day, sa lugar na yan, subhanallah, on this blessed day, si Shaitan, kumbaga, desperado siya si Shaitan on that day. Kasi, yung mga millions of people na binawaswasan niya to swerve away from Allah subhanahu wa ta'ala, those millions of people, he tempted throughout their lives to make sin, okay? And to forget Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga taong nanyan who are repenting to Allah subhanahu wa ta'ala. They are asking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? They are asking for the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, for the infinite love of Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinawag yung Mount of Mercy, Jabal ar-Rahmah. Yung mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi napansin kapag tayo ay nananalangin. Sa Suratul Fatiha, anong sinasabi natin? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Naandun kagad yung mercy. Because alam natin that Allah is the only one who give mercy. Whether you are Muslim or not Muslim, ang mercy mo from Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa ngayon, sumikat ang araw. Hindi lang sa Muslim, sumikat ang araw. Kahit sa mga non-Muslim. And mind you, brothers and sisters,
mercy na yan is only 1% of the 100% ng mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung remaining 99% is reserved on the day of resurrection, on the day of judgment. Yung pinaghahati-hatian lang natin ngayon, yung 1%, kasama pa dyan yung mga hayop. Nasabi nga, kung paano iniingatan ng hayop na matapakan yung kanyang inakay, kasama yun sa mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Just imagine, 1% pa lang ibinigay na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa daigdig. Yung 99% will be for the believers on the day that Allah subhanahu wa ta'ala promised. Yung rahim. Rahim. Okay? So yung mercy, pinaghahatian niya ng lahat ng tao. Believers or not. Pag sinabing ar-rahim, ar-Rahman ar-Rahim, it is reserved for us inshallah sa araw ng paghukom. So yung Hajj, it reminds us of those days. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapos sabi doon, there is no day on which Allah frees as many of His servants from the fire as on the day of Arafah. Indeed, sabi doon, He draws near and then both of them to the angels and says, ano yung gusto nila? What do they want? So yung mga tao na yan, natanong ng Allah subhanahu, although alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi doon, walang pinakamagandang araw kundi ang araw ng Arafah na kung saan maraming pinapalaya ang Allah subhanahu wa ta'ala na kaluluwa sa impyernong apoy. Sabihin, pag pinalaya ang kaluluwa mo sa impyernong apoy, wala namang ibang pupuntahan yung kundi yung kabila, yung paraiso. Dahil wala namang pupuntahan sa kabilang buhay kundi paraiso o impyerno. Walang purgatorio, hindi totoo yung purgatorio. Sa mga kufar lang yan. Okay? It's either Jannah o Jahannam. Mamili ka, it's your choice. You are free to choose Jannah o Jahannam. Okay? Sabi dyan, sa araw na yan, nakikita mo yung mga tao na yan, yung mga nakataas ng mga kamay nila. Anong gusto nila? Sabi ng tinatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala, what do they want? Although they know it. So, pag tinanong ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, what do they want? It indicates that they have been forgiven. Okay? Because Allah does not boast about the people who have mistaken. Okay? And hindi niya ipagmamalaki ang mga yan sa kanyang mga anghel kung hindi niya pinatawad. Diba? Alhamdulillah. Tapos sabi pa dyan, sa ibang riwaya, sabi niya, look at my servant. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel, tingnan mo ang aking mga nilalang. They have come from far and near. Magugulo, maduduming buhok. Yung mga mukha nila, faces with dust. To seek my mercy. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, to seek my mercy. Subhanallah. Sabi ng Propeta Muhammad, walang papasok sa paraiso maliban na lamang sa mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kahit saan man tayo nandun, mga kapatid, kahit hindi man tayo umatin ng Hajj, hindi man tayo nasa Arafah on that day, nasa bahay tayo kung saan man, ask mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. Anong mercy? That Allah subhanahu wa ta'ala save our soul from the fire. Excuse me. Alhamdulillah. Excuse me, my brothers and sisters. Tapos sabi doon, a Muslim o Muslimah, Assalamualaikum, brother. he or she does not waste his time on that place, on that great place, or whatever place where kung hindi ka nakarating ng Hajj. Because the best option is to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. Turn back to your Lord. Okay? Allah, the one who protects, the protector. Make dua. Remember Allah subhanahu wa ta'ala. Make dhikr. Yung dua, remember. Yung dhikr, remembrance. Yung dua, supplication.
Seek His forgiveness and beg Him for His mercy. Subhanallah. Okay? Beg Him for His mercy. Yun lamang yung ating kailangan, mga kapatid. Yung mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. We are already a Muslim. We did not say that, tingnan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala pinagmamalaki tayo kanino? Sa kanyang mga anghel. Kasi ang kanyang mga anghel, they do not commit sin. Wala silang free will. Sa ibang aya ng Quran, sabi ng mga anghel, Ya Allah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, I will create kalipa on the earth. Sabi niya sa kanyang mga anghel. Magdala lang ako ng maninirahan sa daigdig. Alam niyo ba kung sino, sabi sa Quran, sinong unang nag-reject? Mga anghel. Sabi ng mga anghel, Ya Allah, magkikreate ka ba ng mga taong maghahasik ng kalagiman, criminality, dugo sa daigdig, sa daigdig? Kasi ang unang niyang kinreate na pinadala niya sa daigdig, mga jinn. And jinns, nag-create sila ng kalagiman. So, yun ang tanong ng and angels witness those. So, sabi ng mga anghel, Ya Allah, magkikreate ka ba ng mga taong maninirahan sa daigdig mo para ganun uli ang gawin? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam ko, hindi nyo alam ang alam ko. So ano yung hindi alam ng mga anghel na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala? So pinaliwanag, hinanap natin yung paliwanag mo sa mga mupassirun, sa mga nagpapaliwanag ng Quran. And this is serves as a reminder sa us. So sabi ng mga scholar, yung hindi natin alam, yung hindi alam ng mga anghel patungkol sa mga tao, sabi ng mga mupassirun, sa mga tao na yan, nakikreate ng Allah subhanahu wa ta'ala, diyan lalabas yung mga propeta. Diyan lalabas yung mga taong may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan lalabas yung mga believer. Diyan lalabas yung mga taong tumatawag sa akin. Diyan lalabas yung mga taong those who knows yung aking pagiging rububiya, ang aking uluhiya, ang aking asma wa sifat. At nakita natin, sa tao nagsimula ang mga propeta. Nandiyan ang mga propeta. At tayo, bawat isa sa atin, patunay dyan. Na naging Muslim ka, alhamdulillah, hindi ka naging Muslim dahil paborito mo si Abla, sa teacher na si Abla ganyan. Hindi ka naging Muslim na naandun si Sadik mo. Hindi. Kaya ka naging Muslim is because you believe that there is no salvation except from Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Kaya tayo, alhamdulillah, nung nagsabi tayo ng Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, and we become a Muslim, ang susunod nating aalamin, hanapin niyo kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niyo lang bubuksan ang inyong Islamic book pag Friday. Hindi. Every day. Every day. Hindi lang tayo Muslim pag Friday. At hindi lang tayo Muslim sa Saudi Arabia. Muslim tayo every day. Kasi every day, one of that day, kukunin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano yung sasagot mo kapag pag Tuesday, Wednesday, hindi ka pala Muslim, o hindi ka pala Muslima? Sabi mo, Ya Allah, kasi ako, part-time Muslim, part-time kufar. Astagfirullah. And this is happening. Karamihan Muslim sa atin. I was amazed. Nagtuturo ako ng Akida, level 1 and 2 sa mga kalalakihan. Nagugulat ako sa mga bagong pasok na Muslim na lalaki. Tuwan-tuwa sila pag nagsabi sila ng shahada, and then, hindi ko na sila nakikita kapag pag-aaral na. So ano ibig sabihin nun? Hindi totally na pumasok ka sa Islam. Alhamdulillah. So dito sa sinabi niya, parang hindi ka kasama doon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinagmamalaki ka niya sa kanyang mga anghel. Dapat isasama natin ang sarili natin doon. Di ba? Again, this is a reminder for me and for you. Alhamdulillah. Kasi hindi natin alam. Kung mangyayari pa ulit itong lecture na ito, if someone will remind you like this, there are some who are will better give a reminder than me. But I take this opportunity to remind each of us kasi hindi ko alam kung magkikita-kita pa tayo. Di ba? Or baka walang mag-remind sa atin o sa iyo. At least, alhamdulillah, I reminded you and you listen to it. Inshallah, it's up to you to listen.
Inshallah. Ayun. So sabi doon, on this day, ang Allah subhanahu wa ta'ala bumababa sa pinakamababang kalangitan. Alam natin na mayroong levels ang kalangitan. Okay? And how Allah subhanahu wa ta'ala go down with, hindi natin kailangan explain niya. Okay? All we have to do, sami na wa ta'na. Ito yung motto ng isang Muslim. Whatever we hear, we obey from Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet. Kaya pag sinabi, bumababa siya sa pinakamababang kalangitan, kung paano siya bumababa, you don't have to ask. Just believe. Okay? Okay, tayo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, look, my slaves have come to me. Tingnan mo ang aking mga alipin. Hindi ba magandang title yun na alipin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala? Abdullah, Abdurrahman. Pag sa babae naman, Amatullah, Amarahman. Di ba? Ibig sabihin, slave ka ng Allah. Hindi ka slave ng tao, but slave ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pinakamagandang title sa daigdig, kundi maging slave ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. See? Look at my slave, sabi niya. Looking rough, madudumi. They come from every country, every deep valley, hoping for my mercy. Talagang specify dyan yung mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, so if their sins are equivalent to the amount of sun, kung ang kanyang mga kasalanan ay kasindami ng buhangin sa disyerto o sindami ng bula sa dagat, ano sabi niya? I will forgive them. I will forgive them. Go forth, my slave. I will forgive you. Makukuha mo ang aking forgiveness. Huwag ka lang magbibigay ng pagtatambal sa kanya. La syarika la. Tauhid. Walang shirk. Ganyang kalaki ang mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. And on that day, sabi nga niya, on that day, kahit saan ka man naroon, nasa bahay ka, nasa Arafah ka, make sure on that day na itinaas mo ang Allah, ang kamay mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. On that night, on the 9th of Dhul Hijjah. Brothers and sisters, tandaan niyo ang date. 9 of Dhul Hijjah, day of Arafah, okay? Reserve that day, that full day, as much as you can to remember Allah subhanahu wa ta'ala. At pagdating ng after duhur hanggang Maghrib, manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala man tayo sa Arafah, pero pretend that you are in Arafah. Okay? Raise your hand. Hindi kaduwagan yung tumulo ang luha mo dahil sa pagkatakot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Patuluin mo ang luha mo dahil sa pagsamba mo sa Kanya, pagkilala mo sa Kanya, pagkatakot mo sa Kanya. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang alipin na tumulo ang luha niya dahil sa pagkatakot niya sa akin, sa Allah subhanahu wa ta'ala, ilalayo ko ang kanyang kaluluwa sa impyernong apoy ng layo ng 70 years. 70 years. Subhanallah. So wag niyo sayangin yung araw na yun, mga kapatid. 9 or 10 days from today, mark it on your calendar. 9 or 10 days from today, kung makikita ang unang araw bukas, count 9 days, Arafah. Okay? And alhamdulillah, by that time, fasting pa tayo. Kasi sabi doon, ang panalangin ng isang nag-aayuno, ng isang traveler, di ba? Hindi yan pinapahintihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tandaan niyo, brothers, sisters, mark that day, 9th of Dhul Hijjah. Okay. Sabi doon, anong pinakamagandang panalangin on that day? Assalamualaikum. Ang pinakamagandang panalangin, waalaikumsalam, on that day, sabi ng Propeta Muhammad, okay, sa Arafah, la ilaha illallah, wahdahu, la syarika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ano ibig sabihin noon? La ilaha illallah, tauhid. There is no worthy of worship except Allah. La ilaha illallah. La, walang ibang Diyos, illallah. Illallah, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ribulto, walang kung ano, walang drawing, walang santo, walang propeta, walang Birhen Maria, wala. Only Allah. Sabi nga, la ilaha illallah, tawhid. No partner. La syarika lah. Wala siyang partner. Hindi siya nagkaanak, hindi siya kailangan ng anak. Walang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Spirit. Walang 3-in-1. La syarika lah. Lahul mulk. Lahat ng dominion is para sa Kanya.
lang kaharian. Walahul hamd. Lahat ng pagsamba para lang sa Kanya. Ha? All the praise belongs to Him, sabi niya. La sharika la. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. And He is capable of all things. So lahat ng hinihingi mo, He is capable to give it. Hindi ka tatawag sa mga santo na kapag tumawag ka, nakatingin lang sa'yo pero hindi nila nadidinig ang panalangin mo. Kaya sabi sa Quran, tumawag ka sa mga santo, nakatingin lamang sila sa inyo pero ano sila magagawa? Hindi nakita? Nung dati kang Kristiyano, di ba pumunta ka sa simbahan, nagnanalangin ka doon sa mga nakatayong bato, gawa sa bakal, gawa sa kahoy, gawa sa marble, may mata, nakatingin sa'yo, di ba? Noon, kung saan ka pumunta, kala mo nakatingin sa'yo. Meron pa nanalangin sa doon sa nakapako na gano'n. Nakabahag yung dinadalangin niya, yung nakapako sa krus. Sabi ni Brother Yusuf nung araw, oh, Jesus ko, bigyan mo po ako ng pantalong Levi's. Samantala yung tinatawag niya, hindi naka-Levi's, nakabahag. Paano ka bibigyan ng Levi's? Yun nga, hindi makabili ng Levi's. Puro lala din. Di ba? Ay, ang pinagbagan pala, sabi niya, La ilaha illallah, wahdahu, la sharika la, lahul mulk, walahul ham, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Madaling tandaan niya, mga brothers. Ito yung isa sa mga dua na panalangin na kung saan pinupuri mo siya, sinisingil out mo siya at sinasabi mo yung kanyang mga asma o sifat. Tandaan niya, brother. Madali lang tandaan yan. 5 minutes, mamaya memorize niyo yan. At tandaan niyo lang sinasabi ko ang meaning. La ilaha illallah. Walang tunay na Diyos. Sinabi niyo na yan, nagsaada tayo, di ba? Walang tunay na Diyos kundi ang Allah. Walang tunay na reliyon kundi Islam. Tandaan niyo yan. Huwag kayong nang magkakamaling lumabas sa Islam. Kung mahina pa kayong Muslim ngayon, sikapin nyo mag-aral. Sikapin nyo intindihin ng Islam. Sikapin nyo alamin kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabi doon, kullu nafsin da'ikatul maut. Itong araw na ito, yung araw pa na ito, it reminds you, every one of us is being reminded by Allah subhanahu wa ta'ala na maaalis tayo dito sa daigdig. Mamamatay tayo, aalis tayo sa daigdig. Bana lang. So on that day, sa day of Arafah, the best, sambitin niyo yung the best dhikr, the best dua na alam ninyo. Okay? It as the day of worship. Okay? Huwag niyong hayaang lumampas yung araw na yan, okay? Yung best day na yan, yung ng Arafah na yan, na wala kayong ginawa for Allah subhanahu wa ta'ala. As I said again and again, reserve that day to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo walang maghahat sa grupo na ito, sa alam ko. Dahil napili na yung magpupunta ng Hajj. Don't attempt to go to Hajj. Makukulong lang kayo. Stay where you are, sa bahay. Holiday yun. Early morning, wala kang gawin kundi yung sambitin yung takbir, yung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapos ano yung dikir, dua, at saka yung panalangin na yan. Magbasa kayo ng Quran, magbasa kayo ng mga, kung hindi kayo marunong magbasa ng Arabic, magbasa kayo ng translation ng Quran. But make that day dedicated to Allah subhanahu wa ta'ala alone. Okay? Manala. At ano ba ang magandang panalangin? Sa bawat isa sa atin, ano ba ang magandang panalangin? Sabi doon, Rabbana atina fid dunya hasana. Ano ba ang pinakamagandang sa daigdig, mga kapatid? Sabi mo, Ya Allah, pagkalooban mo po ako ng pinakamaganda sa daigdig. Ano ang pinakamaganda sa daigdig? Pag umiikot ka sa ano basta sinasabi natin, Ya Allah, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, bigyan mo po ako ng pinakamaganda sa daigdig. Wa qina adhaban nar. Ang pinakamaganda sa daigdig, kapatid ko, ay yung maging Muslim ka, okay, nasa relihiyon kang Islam. Okay? At yung sa kabilang buhay, yung iligtas ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyernong apoy. Yan ang pinakamagandang panalangin, dagdag doon sa La ilaha illallah. Yung La ilaha illallah, yung sinasambit mo yung kanyang pagiging tauhid, yung tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung Rabbana, hinihingi mo sa kanya yung panalangin na yung na iligtas ka niya sa impyernong apoy at mamatay ka na isang Muslim na nasa loob ka ng Islam. Dahil walang po pwedeng magbigay niyan kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino mang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang makakapagligaw sa kanya. At ang sino mang iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang pwedeng maggabay sa kanya. Kaya lahat yan, hihingi mo lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. I hope na yung reminder na ito is enough. Kung hindi man enough for today, bago dumating yung araw na yan.
So wala kang gagawin dyan. Supplicate. Supplicate, supplicate. Forget that television, forget that Facebook, forget everything, forget that food, forget everything. You are fasting. Forget that chat. Supplicate. Tingnan mo yung mga tao na sa Arab pa. See? Lahat sila malilinis tingnan. Pero hindi yan malilinis. Sabi nga, di ba, describe ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan mo sila. Mga madudumi na yung kanilang mga mukha, mga pagod na sila. Lahat sila nakataas ang kamay doon sa lugar na yan. Kung 2 million sila o 3 million sila on that day, lahat sila nakataas ang kanilang mga kamay, supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala. Nung normal days, bibigyan ko kayo ng konting istorya. Nung normal days dyan sa lugar na yan, nagkaroon kami ng sunog. Sunog. Maliit na sunog. Almost 4 million ang naandyan. Nung nagkaroon ng sunog sa isang lugar, nagsigawan, sunog, sunog. Nagtakbuhan yung mga tao. Unfortunately, meron din nasaktan na namatay. Pero hindi yun ang istorya. Maliit na sunog, maliit na apoy, nagtakbuhan yung mga tao. Okay? Mano pa kaya kung ang pinakita sa iyo, apoy ng impyerno? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Sa maliit na apoy, wala tayong punta, nanilito tayo. Pag pinakita na sa atin ang apoy ng impyerno, apoy. A'udhu billah. Ya Allah. So wala tayong gagawin, brothers. Make that day, make that most of that day. Isipin nyo na, baka hindi na natin abutin yung next Hajj. Kamukha din ng ginagawa natin pag Ramadan. Posibleng yun na yung maging Ramadan natin. Alhamdulillah. At posibleng ito na rin yung maging huling Hajj natin. Kung hindi man tayo makap-join sa Hajj, pwede tayo manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating bahay on that day. Pwede natin silang gayahin. Pretend yourself na nandun ka sa Mount of Mercy. Go back to what I told you sa istorya ng Propeta Ibrahim, yung kanyang anak na si Ismael, yung kanyang anak, asawang si Hagar. Diyan nangyari yun. Ginagawa nila yung nangyari noon. At iniwan yung istorya na yun, iniwan sa atin para lumakas ang ating iman. Para mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita mo yung luha nila. Huwag kayong matakot lumuha. Problema, lumuluha kayo pag iniwan kayo ng boyfriend nyo, ng asawa ninyo, ng girlfriend niyo. Lumuha ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala can replace your wife, can replace your whatever is lost. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala lang ang makakapagbigay ng kaligtasan sa impyerno ng apoy. Wala nang iba. Hindi ang asawa, hindi ang mga anak, hindi ang mga magulang nila. Much more kung sila ay mga namatay na kupal. Bahala lang. Just imagine, naandyan kayo sa lugar na yan. Tingnan nyo. Isa kayo dyan sa milyon-milyon na yan. At that peak hour of that day, from duhur until Maghrib, wala kang ginawa dyan kundi umiyak sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng isang sahaba, kung lahat ng tao na yun humihingi sa iyo ng tuluhin, hindi mo siya bibigyan. Pag makaawa sa iyo, hindi mo siya bibigyan. Humihingi sa iyo ng awa, hindi mo bibigyan. Much more ang Allah subhanahu wa ta'ala. His mercy yung envelope all His creation. Hindi niya ibababa. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano yung gusto nila? Although alam niya, ano yung gusto nila? Only sinasabi niya sa mga anghel. Kasi hindi alam ng mga anghel. Sabi niya, anong gusto nila? All of them, I have forgiven them. Kaya sabi nga, sa araw na yan, maraming pinapalabas ang Allah subhanahu wa ta'ala na kaluluwa sa impyernong apoy. Subhanallah. At yan ang dahilan kung bakit ang mga tao gusto nilang mag-Hajj. Kasi yung araw na yan, hindi yan New Year. Yan yung araw na kung saan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibinababa niya yung kanyang kapatawaran sa lahat ng tumatawag sa kanya. On that day. So hindi ka pupunta dyan on the 9th, or the 8th, or on the 10th. Kasi sabi niya, on that 9. Kaya nga sabi, meron talagang itinalaga ang Allah subhanahu wa ta'ala. Very special day, special night. Kaya yung 9th, that is very special to Allah subhanahu wa ta'ala. On the 9th ka pupunta dyan. 9. Hindi 8. Hindi 10. 9.
Para sa kumpanya, pag sinabi ng cashier, ang sweldo natin sa 30, hindi ka pupunta ng 29 doon o 31 dahil wala ka makukuha. Sabi 30. Sabi diyan on the 9. Okay? Inshallah. Inshallah. Tapos sabi pa doon. So, ang gagawin doon ng mga hujad sa Arafah, ito fiqh. Ang propeta Muhammad sallam on the day of Arafah, nag-stay siya sa masjid ng Namira. Okay? Nung dumating yung oras ng duhur time, okay? Duhur time, sala, tumawag ngayon ng adan. Adan. Tapos nagbigay siya ng sermon. Sa huling sermon niya, sinabi niya, yung sabi niya, yung sinabi niyo doon yung brotherhood, sinabi niyo doon yung mga bawal sa mga usury, marami mga tawag niyo yung sinabi niya doon yung about religion. Pagkatapos, sabi niya, all of you are witness that I revealed the message. Sabi ng propeta sallallahu. Anong message? Yung Quran. So lahat doon nag-testify that yes, you revealed it. So lahat will testify on the day of judgment that Prophet Muhammad sallallahu has revealed the Quran, the message of Allah subhanahu wa ta'ala complete. Kaya nga sabi, al-yawma akmaltu lakum dinukum. Ngayon, kinumpleto ko yung reliyong Islam. Tapos, pagkatapos ng sermon, tumawag ngayon magsagawa ngayon dahil oras na ng salatul duhur, pagkatapos ng adan, nagsagawa ng dalawang ikama. Ano ibig sabihin ng ikama? Yung call to prayer. Dalawa. Unang ikama, pagkatapos ng ikama, nagdasal sila ng dalawang raka. Okay? Sala for duhur. Okay, pagkatapos noon, tumawag uli ng pangalawang ikama, naggawa sila ng dalawang raka, salatul asr. So, ang big issue dito, ang gagawin ng mga haji sa Arafah, yung obligatoryong sala, duhur and asr, shorten and combine. Kanya? Duhur and asr, shorten and combine at the time of duhur time. Why? Kasi para magkaroon ka ng mahabang oras from duhur time after ng sala until maghrib para magsagawa ka ng panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang gagawin mo sa Arafah. Okay? Wala kang gagawin doon kundi ganun. So yun ang ginawa. On the fifth issue, yun ang ginawa sa sala. So kung halimbawa, nasama ka sa Hajj, yun ang gagawin mo. Hindi yung kamukha nung nangyayari nung nahihirapan kaming magbawal sa mga kasamahan namin. Duhur, maghrib, walang ginawa, kundi mamasyal, mag-tour. Kasi ang daming libre. Ay pag bumalik siya sa tent, kala mo nag-grocery. Kasi ang daming libre. So what you gain? Grocery? No. Dapat ang gain mo doon yung forgiveness ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang gagawin mo pagka nasa Arafah ka. From duhur to maghrib, worship Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Paglubog ng araw, sabi doon, when the sun sets on the day of Arafah, sabi ni Jaber, si Jaber, isa sa mga kasamahan niya, I will give you a clue. Pagka panahon ng Hajj, pag nakakadinig kayo ng mga hadith, more than not, ang magdidinig nyo si Jaber. Authentic yan, si Jaber. Kasi si Jaber, kasama ng Propeta Muhammad, siya ang tagahila ng kamelyo ng Propeta Muhammad. So sabi niya, ninarate niya, sabi niya, ang Propeta Muhammad, okay, buong araw, sa day of Arafah, nakatayo siya sa Arafah until sunset. Pag lumubog na yung araw, when the yellow light have somewhat gone, yung palubog na yung araw, okay, then he mounted his camel, si Usama, and siya nasa likod, yung camel sa Propeta Muhammad, at hinihila ni Jabir yung kanyang kamelyo. Tapos sabi niya, papunta na sila lilipat sila sa Musdalifah. Sabi ng Propeta Muhammad, dahan-dahan. O mga tao, be moderate, saber. Kasi sa dami ng tao noon, that time madami na yon.
So doon pa lang sinasabi ng Propeta Salam, saber. Maging mahinahon, So bakit? Anong susunod na wajib na place pagkatapos ng Arafah? Lilipat sila ngayon ng... So, yung buong araw sa Arafah natapos na. Lilipat sila ngayon ng Musdalifah. Okay. Napansin ninyo, may tanong ako ngayon. Napansin ninyo, sabi doon, nagsimula siya duhur, gumawa siya ng duhur time, asher time, sala at the time of duhur. Tapos nanalangin siya. Dumating yung hapon, okay? Paglubog ng hapon, ng araw sa hapon, sumakay siya sa kamelyo, tapos palakad sila, lilipat sila ng Musdalifah. Unang tanong, okay mga co-host, ano yung napansin ninyo na hindi niya ginawa? Kasi lumubog yung araw, palipat sila ng Musdalifah. Sinong gusto sumagot? Ano ang hindi nila ginawa? Yes, Brother Roldan, Omar. Paki-unmute yung speaker. Salatul Maghrib. Ay, masya alhamdulillah. Hindi sila nagsala ng Maghrib. Okay? Hindi sila nagsala ng Maghrib kasi lumubog ang araw. Di ba? Pag lumubog ang araw, dapat magsala ka ng Maghrib. So sabi doon, walang binanggit na nagsala sila ng Maghrib. So ganitong nangyari. Lumipat sila ng Musdalifah. So going to Musdalifah, yun na yung 10th night ng Dhul Hijjah. Night of 10. Di ba? Kasi lagi, nauna yung gabi. So mangyayari yan, yung mga hujjats, kung kasama ka sa Hajj,